Nakabili po ako ng property sa isang pinapatayong subdivision. Ayon sa contract, after 2 years at paid na ng down payment ay pwede na kaming makalapit. Lumipas na ang 2 taon ay hindi pa rin kami makamove in. Marami pong dahilan ng developer. Ano po ang dapat gawin namin? At upang sagutin po ang tanong na yan, nandito po ang ating panauhing abogado. Please welcome po to our show, Attorney Richie Andrea Reyes, an associate lawyer of the Abo Law Firm. Attorney Richie, good afternoon. This is Attorney Dot Gancayco with Ma'am Annie Rentoy. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Dot and Ma'am Annie. Thank you, Attorney, Ayan. for joining us. Attorney, bata pa siya, maganda, artistahin. Ayan, okay. Yes, Miss Annie. Okay, sige Miss Annie, ikaw na muna ang magtanong. Okay. Attorney Andrea Reyes, napakasaklap habang pinakikinggan mo sa isang pobreng tao na nag-ipon 2 taon, minsan 5 taon, hindi pa po may pagkaloob. Down payment was fully paid, pero wala pa rin nangyari. Attorney, ano yung gusto niyo pong ibahagi dito sa usaping ito, Attorney Richie? Okay po. Upang sagutin po ang tanong po ni Sir Robert. Sir Robert, sa ano po kasi sa ating batas, marami pong legal remedies ang buyer ng subdivision properties. Ang mga remedies po na ito ay makikita natin na nakasaad sa ating civil code, sa Presidential Decree 957, at saka sa mga regulasyon na pinapatupad ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD for short. So ang buyer po natin dito ay may iba't ibang remedies. Katulad po, unang-una ay specific performance, mag-demand ng specific performance. Pangalawa, humingi ng danyos. At pangatlo, ipasawalang bisa yung kontrata. Okay, so nililinaw ko lamang po muna bago natin i-discuss po itong tatlo na ang mga remedies na ito ay civil remedies dahil ito po ay civil case. Okay, so i-discuss po natin yan isa-isa. So unang-una po, yung pag-demand ng specific performance sa kontrata. So una po, bago tayo mag-demand ng specific performance, ay kailangan suriin at pag-aralan muna po nating mabuti yung kontrata natin with the developer. So sa kontrata po, hanapin po natin dito yung mga penalties kapag ka merong delay, kapag ka na-late ang developer sa pagta-turnover ng property, o kaya naman yung mga parusa na pinapataw kapag ka nagkaroon ng paglabag sa inyong kasunduan. So kapag ka po, i-check din po natin pala ang construction timelines na makikita doon para alam po natin kung kailan talaga ang deadline ng pag-turnover ng property. So kapag po tapos natin siyang aralin, pwede po tayong magsulat at ipadala yung sulat na ito o yung formal demand letter na naka-address doon sa developer po ng subdivision property. Sa demand letter po nyo, sasabihin nyo doon na kung ano yung gusto nyo mangyari, mag-demand kayo ng specific performance at mag-set po kayo ng deadline. Let's say 15 days or 30 days. Kapag ka naman po ay hindi umubra ang demand letter natin, pwede po tayo humingi ng tulong sa ito na po yung pangalawang lunas natin. Hingi tayo ng tulong sa Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD. So sa DHSUD po, ang mga maaari natin gawin unang-una ay magpa-file tayo ng reklamo. Sa reklamo po natin, sisiguraduhin po natin na nandoon lahat ng ebidensya na meron tayo. Katulad nung kontrata na nalagdaan nyo. Pangalawang ebidensya, yung mga resibo na talagang nagbayad kayo sa inyong property. At pangatlo po, yung communication or correspondence nyo with the developer. So, yan po, kapag nakapaghain na po tayo ng reklamo, ito pong DHSUD ay mag-a-appoint ng mediator. Yung mediator po dyan, magsiset po siya ng hearing, ng schedule ng hearing. Doon po sa hearing ay i-discuss po niya yung mga possible remedies natin o yung mga possible na kasunduan na gustong pasutin ng parties. Bale, panibagong kasunduan po ito. So kapag po nagkasundo na sa panibago, ilalagay po natin to sa kasulatan ulit at saka pipirmahan po natin ito. Kapag naman po ay hindi pa rin umubra ang panibagong kasunduan, yung kaso po natin ay magpapatuloy po yan sa DHSUD
At ang DHSUD po ay maghahatol na. Ito na po yung huli or yung adjudication part. Dito po, kapag sa adjudication ay maghahatol na sila at magpapataw ng penalties. Ang mediator din po ay merong karapatan, may kapangyarihan sila na isuspindihin yung lisensya ng developer kapag napatunayan na talagang merong violation ng contract ninyo. Tapos po sa pangatlo naman tayo. So para sa akin po kasi itong pangatlong lunas na to, ito yung pinakamadali. Ito pong pangatlong lunas na to ay makikita natin sa Presidential Decree 957. Ito pong PD 957 ay ang nag-regulate sa mga developer na hindi sumusunod sa kontrata. At saka pinoprotektahan po niya yung mga buyer mula sa mga developer na mapanamantala o mapang-abuso at hindi tumutupad sa kanilang obligasyon. So dito po sa PD 957, meron din pong dalawang lunas ang buyer. Unang-una po ay pwedeng suspindihin ng buyer yung payment po niya. So suspindihin niyo po yung payment niyo hanggang matapos nung developer yung kanyang proyekto. Yun po yung pinakamadaling gawin. Pangalawa, kung hindi siya maaaring gawin yung pagsususpindi, mag-ano na lang po kayo, maghingi ng refund or mag-demand kayo ng refund sa lahat ng payments na ginawa po ninyo. Kasama po dito sa refund natin yung legal hindrance po. Yun lamang po. At lahat ng sinabi ni Attorney Richie, tama siya. Dahil ito po talaga yung na-experience ng ilan. Maliban dito sa ipinesent natin kanina na feature, totoo po yan sinasabi ni Attorney Richie. Dangan nga lamang, bago malaman nung pobre na tao na 5 taon na nagantay, sinabi nila 2 taon, pagbayad na, makakalipat na kayo. Inabot ng katakot-takot na stress yung tao. Bago malaman nila, kasi syempre wala naman masyadong alam. Bago malaman nila na mayroong ganitong klaseng tanggapan, umabot na ng 5 taon. Imagine yung pagtatyaga, pagpapasensya ng mga tao, mga kasambahay. Pero tama si Attorney Richie, Attorney Dot, yung number 3 na pagpapawalang bisa, yun ang ginagawa ng mga tao na nagrereklamo. Pawalang bisa na lamang. Ngayon naman, minsan tinatakot ng mga developer, pag kayo nagpa-cancel, ang mapupunta sa inyo, kalahati na lang. Ayan. Kung hindi ka pa nagrereklamo, ganun ang panakot ng mga developer. Ayan. Yung mga agent lang din kasi ang kausap nila. Pag dinala mo na yan dun sa kanilang tanggapan, patawarin ng Diyos. Pahihirapan ka pa. Bibilang ka ng kulang-kulang 1 taon bago mabalik itong pera ng mga tao na ito. Alam mo, Attorney Dot, I'm calling the office of the DHSUD. This is under the office of the President. You will be doing service to the people. Pag nalaman ng ating Pangulo, Office of the President, i-review nyo yan. I-revisit nyo kung ilang mga private developer na mayroon napakaraming problema na hindi tinutupad yung kanilang pangako dun sa ating mga kababayan. Mamamatay na yung pobreng OFW na inaakala niya sa loob na 1-2 taon, mabibigay na, may bahay na, umabot ng 5 taon, hindi nyo pa nabibigay. Attorney Dot, that is the case na binabantayan ngayon. Taas ng emosyon. Attorney, kasi madami tayong ganito dito. Attorney Dot. Yes, Miss Annie. Ramdam na ramdam ko ang iyong galit at naiintindihan ko naman na talaga naman, magagalit ka talaga sa ganyan. Kaya ako, siguro ang masasabi ko lang. So, Attorney Richie, unang-una, napakaganda ng iyong discussion. Kompletong-kompleto. And Miss Annie, kung ako rin may biktima akong kakilala na ganyan, siguro magwawala rin ako kasi biruin mo, lalo na yung mga OFWs na hirap sila magtrabaho malayo sa kanilang pamilya, di ba? Sacrifice talaga yan. And then akala nila lahat ng pinaghirapan nila mapupunta sa isang matitirahan ng pamilya, hindi naman makuha. Masakit po talaga yan. So ako ang maa-advise ko siguro, Miss Annie, make sure na yung kontrata po ninyo nakasulat po doon
yung penalties na kapag hindi po ninyo natupad, no, kunwari, merong isang party na may dapat gawin, kagaya yung you have to deliver the property na pwede nang matirahan on this date, then dapat po sundin, at kapag hindi po nagawa yan, dapat malaking penalty. At saka Miss Annie, yung resibo, very, very important po na mapakita po ninyo na kayo po ay nakapagbayad at meron po silang receipt. Huwag po ninyong iwawala yung resibo. Yes, Miss Annie? Okay. Attorney Dot, thank you very much for that. Nagpapasalamat ako dahil binanggit a while ago ni Attorney Richie, may tanggapan ng DHSUD. Totoo naman po. Saksi kami dyan, Attorney. Dinidinig talaga nila yung kaso. Day one up to finish. Dinidinig nila. Thank you very much. And then, ang sinasabi ko a while ago, the Office of the President should call. At siguro nag-report din yung DSWD. Ano yung mga private developer na laging lumalabag dito? Aba, teka muna. I-call natin yung attention nila. I-reprimand natin o kaya kausapin natin. Galit ng tao ito eh. Nagagalit yung tao. Sumasama yung Office of the President. Sumasama because this is under the Office of the yung DHSUD. Kaya kung gusto niyo na mapaganda yung reputation, integrity ng Office of the President, kasi naglilinis sila, Attorney Dot, ginagawa nila ng paraan. Mr. President, ito yung gusto namin i-impart. Ayan. Attorney Claire, na nakasama naman natin dito, Yusek, revisit this one. Napakaraming nagre-reklamo. Kaya yung sinabi ni Attorney Richie, tama po siya lahat doon. Na pumunta kayo sa tanggapan ng DHSUD. Kawawa, pabalik-balik. Wala naman pinagkukunan ng sapat yung mga tao para Attorney, yung pagpunta mo doon sa tanggapan na yon, pagkatapos mag-hearing, minsan hindi available yung tao ng representative ng private developer, i-reset yan, babalik na naman yung tao, kawawa yan, i-review nyo yan kung ilan yan, para at least maiayos po natin. Ayan. Attorney Richie, para hindi mabiktima yung ating mga kababayan ng katulad nito, ano yung gusto niyong reminder sa kanila, Attorney Richie? So yung mga practical tips po na mabibigay ko sa mga ating manonood ay unang-una, talaga lagi po tayong magtatago ng nilagdaang kontrata. Lalo na kapag ganyan pong investment, dahil malaking investment po yan eh. Dugo at pawis po ang binubuhos natin para dyan. Kaya tandaan po natin na dapat meron tayong proper documentation. Itago yung mga nakalagda na kontrata. Pangalawa, kung nakapagbayad na po tayo, siguraduhin po natin na meron din tayong kopya po ng resibo na tayo ay nagbayad. At saka po, pangatlo at huli, reviewin po natin at suriin na mabuti yung kontrata upang pagka nagkaroon po na hindi pagsusunod sa kontrata, ay meron po tayong immediate action na pwedeng gawin. Yan. Yun lamang po. Opo. At saka, Attorney, siguro, make sure na tingnan nila yung mga reputable. Iba na talaga, Attorney Dot, kapag ikaw ay nakipag-ugnayan sa mga reputable company na napakaganda, established na yung kanilang mga pangalan. So, yun po ang isa pa sa mga may pagbibigay alam natin. I don't know if you will agree with me, Attorney Dot, doon sa puntong yon. Dapat yung mga reputable na mga Attorney Richie. Hindi yung mga kung sino-sino lang dyan. Attorney Dot, thank you for that. And of course, Attorney Richie, maraming salamat sa pagkakataon ngayong hapon na inukol nyo dito sa amin. Attorney Dot, mayroon kayong sinasabi a while ago? Go, please. Yes, Miss Annie, tama po lahat ng mga sinabi po ni Attorney. Very important po yung contract, very important po yung mga receipt, at para po naman po dun sa mga developer na sobra naman po, wala po kayong konsyensya. Makakarma din po kayo. Yan na lang po, kasi talagang wala na po tayong time. Thank you very, very much to Attorney Richie Andrea Reyes. Attorney Richie, napakahusay po ninyo mag-explain. Kompleto. Yes, kompleto po ang sagot. Thank you very much. Of course, Attorney Richie is an associate lawyer of the Abo Law Firm, our partner law firm. If you liked or learned from this video, please click subscribe.